na niya ngayon, tapos sisirain nila si Inday Sara para isingit si Tambahudas. Tapos sa 2034 ang anak na naman niya ang magpresidente. Papayag ba kayo na 18 taon si Lisa Marcos mag-ahari-harian sa ating lahat? Marcos resign! 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 Matindi na ito nangyayari dito sa Liwasang Bonifacio ngayon, no? Ang nagsasalita na yan ay si Attorney Glenn Chong. Pastor Kibuloy. This is beyond OJC. Ako nga nagpapasalamat ako. Nakita ko yung mga kasama ko sa Region 8, Tacloban City. Andyan sila. Ang kasama, ang kaibigan ng masa. Oh, hindi yan DOJC. Hindi yan Pastor Kibuloy. Ordinaryong Pilipino yan na gustong lumaban para sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Yan. That's the reason why we are here. I am not here. I am here dahil may issue tayo kay Marcos. Totoong issue na apektado ang lahat ng Pilipino. Una, minanipula ni Marcos ang kanyang eleksyon. Pakikipagkonsabahan, nasa affidavit ko yan ha, sinumpa ang salaysay yan. Nako, Si Roger Alejandro Piñati Martinez. Sino ito? Presidente ng Smart Batik. Anong nangyari? Kinasuhan sa Florida ng bribery, violation of the Foreign Corrupt Practices Act. 25 years ang kulong niyan. Ang kakunsaba ni Lisa Marcos kinasuhan ngayon sa Amerika. Oh. Ngayon, mamanipulahin nila, balak nilang tanggalin si Inday Sara. Huwag tayong pumayag na i-impeach nila si Inday Sara. Ngayon pa lang, maninindigan tayo. Inday Sara Duterte! Inday Sara daming tao, no? Duterte! Katahimik lang yan. Sarap sana pumunta dyan. Mahimik yan, ma. Eh, maglakad na lang tayo. Wala namang ano yan. Wala maparkingan ng motor doon. Inday Sara. Kaya ang maparo Tandaan yan. ninyo mga kababayan, si Inday Sara lang ang tanging lehitimong hinalal ng taong bayan. Kasi ang boto niya hindi binanipula. Hindi tulad ni Marcos na manipulado ang kanyang boto. Kaya we have to rally behind the true leader of this country. Si Marcos, impostor lang yan. Kaya nga hinahamon ko itong mag-asawa. Sobrang kapal ng mukha ng mga bangag na ito. Yung lalaki, Patay, bangag. national drug addict. Nakakahiya yung tatawagin ka, presidente ka, tapos tatawagin kang, ano, bangag. Ang pinapakita ko sa inyo na hindi ako takot, tawaging drug addict at drug pusher, si Marcos Jr. at si Lisa Marcos. Nako. At hinahamon ko itong dalawang mag-asawang ang kapal ng mukha. Kasuhan niyo ako doon sa sinabi kong minanipula ninyo ang inyong eleksyon. Putang inang yan, hinahamon na niyang dalawa mag-asawa, oh. Hinamon ko Matapang na talaga ang to asawa si ko, Glenn Chong. Noon pa to. Hindi naman ako kinasupan, pinapadisbar nila ako. Disbar. Pinapatanggalan nila ako ng lisensya bilang abogado. At 3 na po yung disbarment ko, may pang-4 pa. Yung 3, nauna nung nagsalita ko sa may isong rally. Yung pang-4 dahil sasampalin ko raw si Lisa Marcos. So sabi ko kay Lisa Marcos, sige, pag sinagot ko yung pang-4, idetalye ko doon kung paano mo minanipula ang Korte Suprema. Patay. Sige, Magkakahamunan talaga, oh. ang kakunsabo ni Lisa Marcos, bago to ha, bago to. Nako. Ang kakunsabo ni Lisa Marcos na manipulahin ang Korte Suprema ay si Justice Lucas Bersamin, Patay. Executive Secretary ni Marcos. O ngayon ko pa lang yan pinangalanan para palapit na tayo dyan. Wala ka. Si Chief Justice Lucas Bersamin, ang Chief Justice ng Korte Suprema, si Lisa Marcos ang kakunsaba on the other hand, para manipulahin ang
desisyon ng Korte Suprema at paupuin si Marcos bilang Vice President doon sa protesta niya. O sige, Mhm. subukan mo, Lisa Marcos. Ididitali ko yan at malalaman yan ng buong sambayan ng Pilipino kung gaano ka kakarapal at gaano ka kauhaw sa kapangyarihan. Natalo na nga yung asawa mo, minamanipulan mo pa na makaupo. Yan ang totoo. Siyempre, Kaya alam pala, ko yun. lumubo yung buto ni Marcos, 31 million. So, Ito kasi nakakaalam to si Glinsong eh. it all. Oh, natalo si Lini. Oh, Hindi na ba kalaban ni ano? Marcos, ang problema lang ni Marcos, hindi niya ko kayang bayaran at Patay. hindi niya ko kayang takutin. Tandaan niyo mga kababayan, lahat ng taong may puso, may kaba. So huwag mo akong takot-takutin dahil may puso ka rin at may kaba ka rin. Tag. Mga kababayan, huwag Matapang nating talaga si bitawan Glinsong. ang isyu laban kay Marcos. Minanipula ang eleksyon, bangag ang mag-asawa, ayaw natin na drug addict ang mangungulo sa ating gusto nyo ba yan? Kung drug addict ang nasa Malacanang, ano na lang kaya mangyayari sa ating mga kabataan? Sa inyo at sa akin, anong kinabukasan meron tayo kung pangungulukan tayo ng mga walang batino na utak? At totoo nga, personally, walang batino na utak si Lisa Marcos at si Bongbong Marcos. Take it from me, kasama ko sila ng 6 na taon. Grabe. Kaya mga kababayan, ito ang issue natin laban kay Marcos. Hindi ko nakuha yung unang ano niya na sinabi niya na si Lisa Marcos yung ano, yung nagdidikta kay BBM. Palagi niyang sinasabi sa amin dati, the Americans removed my father. That's his deep Na maniki na lang si ano si BBM sa Malacanang kasi ang nagpapatakbo sa Pilipinas, ang boses si Lisa Marcos. Tama nga yung sinabi ko na ngayon. Interes si Marcos. Kapag magkagulo, he will declare emergency rule, walang eleksyon, Marcos pa rin. So ganyan mga kababayan ang kalkulasyon ng mga hinayupak na ito. Kaya manindigan tayo, dalhin natin ang ating mga kababayan, mga kamag-anak dito para dumami tayo at sa tamang panahon, bawiin muli natin ang kapangyarihang minanipula. Maraming salamat po. Marcos Grabe. Marcos resign! Marcos! Steaming party ni BBM, isa po yung pangalan ko sa binanggit niya na pinasalamatan niya. 2 vlogger lang po kami. Yung mataba na bansot, saka ako. Opo, ang sabi niya is, si Barney, si Thinking Pinoy. Ang sabi niya sa kanyang speech ay, thank you, Pebbles, for working behind the back. Sabi niya gano'n. And talagang masasabi mo na kilala ko siya. Kilala ko sila ng asawa niya. Mga vlogger pala to. Hindi Patayin kayo dyan. Naglabasan na yung mga vlogger ng dating matanggap na ang mga bataan ni PBBM at Lisa Marcos. Naglabasan na dito. Nakaka-rindi na yung ganito pangyayari. Lalo na yung binanggit ni ni Glinsong. Hinahamon yung mag-asawa na i-demandan niyo ako. Hindi siya kayang i-demanda. Ang ginawa ng mag-asawa, ipa-disbar siya. Patanggalan ng lisensya bilang abogado. Hindi pa rin umubra. Sige. Ano niyo ko, di man na pang-apat. At para lahad ko na itong lahat na nalalaman ko, sabi ni Glinsong. Hindi ko po matanggap na ang sinuportahan ko ay isang sinungaling. Patay. Hindi ko po matanggap na ang sinuportahan ko ay isang adik. Nakaw? Yari na.
pushers sa iba't ibang lugar. Naman, totoo yan. Kami na naman po ang krimen. Mga batang nawawala, mga babaeng ginagahasa. Dahil sa nagsulputan na naman ang mga drug addicts. Mas mura po ngayon bilhin ang droga kesa sa pagkain. Oo naman. Simula nang umupo si BBM, wala po tayong pangangailangan na bumaba. Pagkain, electricity, tubig. Simula nang umupo po siya, hanggang ngayon lahat pataas ng pataas. Pahirap ng pahirap ang mga Pilipino. Hirap na tayong budgetin yung mga gastusin natin. Alam kong nararamdaman niyo yan. Sa tuwing ako po ay nasa ibang lugar, kapag ako po ay sumasakay ng angkas, grab, tinatanong ko po yung mga drivers kung kumusta naman po sila. Kumusta naman po ang buhay? Okay lang po ba yung kinikita nyo? Lahat po sila, ang sinasagot sa akin ay hindi. Hirap na hirap po sila, lalo na yung pagtaas ng gasolina. Pero, yung pamilyang adik ay ang saya-sayang nagpa-party sa palasyo. Gamit ang pera ng taong bayan. Oo naman. Grabe talaga. Isa pa sa pinakahayop na nilalang ay si Tambaloslos. Nako si Tambi. Nanaba na lang ng nanaba sa pagnanakaw. Napakakuwaya. Nakakahiya na kayo mga ano. Pinsan mula sa mga Marcos, pati Romualdez, lahat sila buwaya. Mga sakim sa pera. Kung hindi po tayo lalabas at lalaban, kawawa naman po yung mga anak natin, yung mga magiging anak ng anak natin, dahil lulubog ang Pilipinas kung hindi po tayo lalaban at hindi natin mapapatalsik sa pwesto ang bangag na presidenteng si Ferdinand Marcos Jr. Malala, napakalala ng taong ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang akala kasi nila sa atin, mga tanga tayo saka mga bobo. Sa tuwing nagpo-post po ako sa Facebook ko, lalo na kapag si Tambaloslos yung pinopost ko, sinusugod po ako ng mga trolls. Kapag tiningnan nyo, yung mga trolls, naka-lock profile at walang following. Susugod po sa ibig sabihin, may binabayaran silang trolls. Meron silang binabayarang mga trolls. Ngayon, yung binabayad nila sa mga trolls, galing pa rin sa pera ng taong bayan. Ganyan sila katuso. Oo nga, marami mga pits talaga ngayon na ano eh. Walang profile. Pera yan! Hindi mo pera yan. Di mo pera yan! Di mo pera yan! At noon pa man, election pa lang, may trolls na yan. May trolls na sila. Kaya ako po ay nananawagan sa mga nanonood din po sa live na lumabas na po kayong lahat. Grabe Lumabas talaga, na po no? kayong lahat at makisama po kayong lahat sa amin para patalsikin ang adiktador. Grabe talaga, Marcos. Para sa bayan. BBM, ano ba nangyari kasi naman sa'yo? Nagpapadikta ka pala sa asawa mo eh. Sinabi na ni Glinsong eh. Asawa mo pala yung ano, nagbubulong-bulong lang sa'yo. Lumabas na Yun ang po taga-appoint kayong ng ano, ng mga tao na paupuin mo sa ano eh. Katungkulan eh. Hindi pala ikaw eh. Asawa mo pala, BBM. sa iba. Pambihira naman oh. Marcos resign! Wala kang sarili palang ano, yung anong tao nito, pandigan. Ayan, nag-ingay ng mga tao. Nagagalit na. PBBM. Paano ba yan? Makakalayas ka talaga din sa Malacanang. Oo. Ano?
Ginagamit niya na ito ngayon on the pretext na may mga nahukay silang bomba. May na-intercept na granada, pinasok ng pulis na-intercept ng mga QOGC. Pwede talagang gawing ebidensya yan. Ano yan, yung itanim. Tapos, sasabihin na may mga granada sila nakukuha sa loob. Galing sa pulis yung granada Yan Hindi malayong ito ang playbook ng mga bertugo, ng mga tauhan ni Marcos sa pulis, sa pangunguna nila Abalos, Marbil at Torre. At ito rin ang kanilang sasabihin kay Marcos, Mr. President, nakarecover tayo ng 2 boxes ng mga granada at mga iba't ibang pampasabog sa loob ng compound nang tayo'y maghukay at dahil dyan i-take over na natin. Ang galing na ang buong QOGC na yun, ang compound membro ng at QOGC. ihanda na Nadampot ang niya yung, pagdideklara narikisan niya yung ng martial law sa dala-dala ng buong pulis na Davao. granada Mga taga Davao, mga kapwa Pilipino, nananawagan po tayo ngayong gabi na pisto na Grabe. ang kanilang game plan, ang May kanilang dala-dalang maruming granada laro. pinasok sa At po yun? ipapasok sa loob. Nagtatanim ng granada, explosives at mga bomba sabay-sabay na Tapos paghuli sasabihin na ang mga abogado sasabihin na at mga lideres ng Kingdom of Jesus Christ. Walang sasabihin ng mga bansa pulis na at galing sa pagkatapos QOGC nito, yung granada na yun. Ayun, pulis na yun. nila kay Marcos Nakuha na ng may granada. mga boxes ng mga pampasabog na sila din ang illegal na nagtanim. At ano ang resulta sa Lunes o bukas, Linggo, magpa-press conference. Oo. Press conference naman si Abalos. Tapos sabihin naman na may mga natagpo ang granada sa loob ng compound. Galing din sa kanila Galing din sa pulis. Naku naman talaga Ay, naglo-loading. Naglo-loading ang live. Yan po mga lodi, mga idol. Masaloy mo talagang pangyayari ngayon. Masaloy mo. Kasi Conference ang Marcos bugok na ito at sasabihin niya, idideklara muna namin ng Marcialo. ang state of emergency State for of 60 emergency. days 60 at days. pag-aaralan ang pagdideklara at pagsasailalim ng buong Davao Region Ng Marcialo. sa martial law at sino na ang sunod na lulusubin. Mga bahay na ni Rodrigo Duterte, ni Sara Duterte, ni Paulo Duterte, ni Baste Duterte. Ito na ang ating sinasabi. Tama talaga yan. Naaalala nyo pa ba? Nung nagsabi tayo na na-threat So yan po mga lodi, mga idol. May granada kasi na dala-dala yung pulis, narikisan ng civilian na QOGC Pwede talaga mangyari yun na magiging itanim yun. Itanim na lang doon sa loob, tapos itsacharge ng pulis sa mga QOGC. Sasabihin naman press conference kay Secretary Abalos na may nakuha silang nakubkob silang mga granada, mga bomba. ang KOJC Cathedral? Pinasinungalingan pa ng tagapagsalita ng Philippine National Police Pro 11? Sabi nila hindi totoo? Ano ito? Pasinungalingan nila ulit itong video na ito? Papayag ba kayo? Ngayon, pakinggan po natin kung paano tinakot ang isa sa ating manggagawa through audio. Ayan Please. Wag yung i-explode! Grabe naman kayo, sir! Grabe! Wala kaming ma-negotiate kasi wala dyan! Huwag niyong i-explode! Please lang! Kung tinatreten niyo kami para wala nga dyan, sir! Audio
Audio lang yan, audio. Isa sa mga membro ng QGC Huwag doon. kayong mag-explode dyan. May mga tao dyan. Putang na, Pwede ba, sir? magpapaputok, explode, magpapaputok ng bomba. Simbahan yan, sir. Simbahan yan. Pakisabihan nyo yung commander nyo. Lahat yung dyan, yung mga tao nyo. May mga puso kayo, may mga pamilya kayo. Mga tao yan dyan. Grabe naman kayo. Grabe naman Marcos na to. Gawin nyo ang tama, sir. Gawin nyo ang tama. You are just there to implement warrant of arrest. You are just there to implement warrant of arrest. Hindi search warrant, pero inalaw kayo. Sobrang, even, go back to the basic. Do not explode. Ano kayo mga terorista? Pwede ba? Necessity, proportionality, hindi kami mga terorista. Please lang din. Ano Huwag ba kayong nangyayari sa mga pulis na to? mag-explode. Bakit magpapasabog sila doon? Tao pa ba kayo, sir? Grabe. Missionaries yan, sir. Please. Please. Eh mga sibilyan na nandun yan eh. Wala namang armado dyan eh. Sir, Andak ng huwag kamuti niyong naman oh. i-threat sa amin ang buhay ng mga tao. Again, sir, pending yan. Ganun kayo ka-desperate yung tore na yan. Huwag niyo sa negotiation patayin yung mga inosenteng tao. Yung, i-explode, walang mamamatay. Anong klaseng negotiation? Ano yan? Ransom? Kidnapping for ransom ginagawa niyo? Naka-record to, di ba? Naka-record to. Naka-record to lahat, di ba? Ina. Nakikisuyo, please negotiate. Yun lang, please negotiate. Please negotiate. Kung sino ang makakausap mo sa taas mo, please negotiate. Yun lang. Please lang. Maniwala ka sa akin. Gusto mo ng information, di ba? Binigay ko. They will use explosives kung hindi kayo mag-negotiate. Kaya kaya sabi sa'yo, klarong-klaro. Kaya nga, sir, Please negotiate. alam nyo how to implement warrant of arrest. May mga pending na motion to quash information and motion to quash warrant of arrest. Kaya ako ang nandito kasi naghihintay ako sa resolution ng Pasig City Judge. Yun nga, bakit yung minamadali? May mga pending resolution. May court order nga na temporary protection order. Sir, tao kayo! Ano ba nangyayari sa mga pulis na to? Gamitin. Wag lang Ay kayo basta putang mag- ina talaga to mga ito mga putang ina nyo talaga mga pulis de kayo. Ang titigas mga mukha nyo ah. Hindi ako naniniwala sa leaders ko. Sinasabi ko lang sa'yo kung ano yung information. Kasi gusto mo ng information, di ba? Kasi sinasabi ko sa'yo, negotiate. Kung ako pa sa inyo, sir, umalis na kayo dyan kung plano nyo pa mag-explode again simbahan yan. Mananagot, kung hindi man kayo managot dito sa batas ng lupa, mananagot kayo sa batas ng Diyos. Gago talaga mga pulis na to. Again, may Ba't mga kailan magpapaputok pending doon? Papuputukin yung simbahan doon. Pero anong sinabi mo kanina, sir? Ipa-explode nyo? At risk pa yung mga buhay dyan? Huwag nyo kami i-threat sa mga buhay. Like sinabi namin, nakahalad ang among mga kinabuhi. Huwag nyo kami i-threaten. We will never bow down sa injustices. Ayusin nyo kami. Again, may mga pending na mga court na mga... Kaya legal ang ginagawa namin. May mga petition kami. Negotiate. May mga motion for reconsideration kami. Hindi kami makipag-negotiate sa inyo. Kaya kami sa korte kami nahingi ng tulong. Tang ina. Pwede ba? Hindi nakakaintindi itong pulis na to. Grabe. Mga kababayan, narinig yung nagsasalita, ipapaliwanag ko lang po. Yung naririnig niyo po, yun po ang isa sa misyonaryong abogado. Nakabilang sa timpo laban sa ginagawang iligal ng kapulisan. Ngayon po, may tumawag po sa kanya na pinapautos mula sa commander kung ewan man yon mula sa Philippine National Police. Ang sinabi po sa ating abogada, ilabas niyo si pastor sa loob ng 2 oras. Kung hindi niyo ilalabas, pasasabugin namin ang katedral niyo, ang lugar kung saan ang bawat isa sa inyo
ay sumasamba. Ang lugar na sagrado ay aming pasasabugin sa loob ng 2 oras. Hindi nyo daw po Tangina. ilalabas si pastor, pasasabugin nila at wala na silang pakialam kung may mamatay man o hindi. Ngayon, itong pagpasok ng Granada, mulat pa ba tayo sa kasinungalingan ng administrasyong ito? Papayag ba tayo na mangyari ito sa bawat pamilya ninyo? Hindi. Wala nang boses si Ka Eric. Dahil dyan, Frank, para mabigyan ng Grabe, mga lodi, mga idol. ang dating undersecretary sa opisina under kay Pangulong Duterte. Ngayon, Hindi na tama, National pinagagawa ng mga Coordinator pulis talaga, oh. ng Marcos Alisjan magbibigay ng kanyang Oh. mensahe. Hindi na ako talaga believe sa Marcos administration talaga. Frank, Baliktad yung ano nila eh.